Iniwan, sinaktan, ipinagpalit, itinapon. Iyon si Raya. Hindi lang puso niya ang dinurog, kasama na ang pride at pagkatao. Ang mas masakit, sarili pa niyang kadugo ang nanakit sa kanya. Mula bata pa, naghangad na siya ng pagtanggap pero wala. Lagi lang siyang sa background. Nagpipilit mahagip man lang ng spotlight para makita ng mga taong dapat siyang kinikilala pero lampas ang tingin ng mga ito. Umabot na siya ng 24 years old na ramdam niya ang sampal ng realidad, na hinding-hindi siya matatanggap ng mga totoong kadugo. Ang mga nagmahal at nagpahalaga sa kanya, ang ina at lola, agad namang nang iwan. Siguro kasi mababait ang mga ito kaya kinuha agad ni God. Ang ama niyang si Frederick Chen, Filipino-Chinese businessman, rich and capable, na alam naman ang existence niya sa mundo pero ni minsan na hindi siya kinilala. Para siyang basurang itinapon lang at hindi man lang nilingon. Ang nag-iisa niyang half-sister na si Faith Chen, inakala niyang nagbukas na ng daan para maging buo ang pamilya nila. Hindi pala. Ang totoong intensyon ay agawin sa kanyang boyfriend na si Armand Arcos. Si Armand na itinuturing niyang nag-iisang kakampi laban sa kalupitan ng mundo, kaya hirap siyang bitiwan. Ang boyfriend na 2 beses nang nag-cheat pero dahil ito lang ang meron siya, 2 beses niyang pinatawad. 2 ulit siyang nagpakatanga at umasa na magbabago ito pero hindi pala. Sa ikatlong beses na panloloko, ang half-sister na niya ang third party. Nahuli lang naman niya ang dalawa sa sala sa apartment ni Armand, gumagawa ng kamunduhan. Ang mas masakit, wala man lang guilt o pagsisisi sa ginawa si Faith. Nasa ibabaw pa ni Armand at mukhang proud na proud sa sarili. Nakaangat ang kilay at nakangiti pa ng sinabing deserve niyang masaktan. Na deserve niyang maloko at mapaglaruan. Na deserve niyang mag-isa at walang magmahal. Na deserve niya maiwan dahil anak siya ng mama niyang homewrecker. Wala na siya sa tamang wisyo para mag-analyze ng mga sinabi ni Faith. Ayaw na niyang malaman ang basehan ng akusasyon nito sa ina niyang wala na para ipagtanggol ang sarili. Hindi na niya kinayang magpatawad. Galit na ang namuo sa puso niya. Gaganti na siya. Ang unang step niya, si Frederick Chen. Sumugod siya sa opisina nito. Isang himalang hinayaan siyang pumasok ng guard at ng sekretarya. Pagkatapos niya magpaabot ng mensahe sa ama na mag-e-eskandalo siya at ibubulgar ang baho ng pamilya, hayon at pinapasok siya. Takot na takot yatang matapunan ng dungis ang pangalan. Sa harap nito, inilabas niya ang naipong sama ng loob ng 24 years. Nanumbat siya ng dire-diretso at walang preno. Huli niyang binanggit ang ginawa ni Faith. Halos mamao siya sa pag-iyak. Hindi na niya alam kung paano niya nagawang tapusin ang usapan nila na hindi siya nag-collapse sa taas at sidhi na emosyon. Parang himala pa rin na hindi man lang umimik si Frederick Chen. Blanko lang ang mukha nito, pinakinggan lang siya. Ang inoffer lang, tubig, nang halos hindi na siya makahinga sa pag-iyak. Pagkatapos ng mahaba at emosyonal niyang speech, nagpunas siya ng luha. Tumayo at taas noong tumitig sa ama. Humingi siya ng bayad. 1 million para sa 24 years na kapabayaan. And another 1 million para sa damages. Sa paninira ni Faith sa relasyon nila ni Armand at sa buhay niya. Lakas loob niyang idinagdag na kapag nasa account na niya ang amount, puputulin na niya ang koneksyon nila bilang magkakadugo. Mas masaklap ang sumunod na eksena. Pumirma ng check na worth 2 million ang ama at walang salitang inabot sa kanya. Mas nadurog si Raya. 2 million kapalit ng pagkawala niya sa buhay ng mga ito. Hindi niya alam kung tatawa o mas maiiyak siya. Napakamura pala ng halaga niya. Sana pala dinagdagan na niya na mabawasan man lang ang yaman nito. Pero hindi pa siya tapos. Hindi na siya papayag na siya lang ang masaktan at mawasak. Gagamitin niya para gumante ang pera mula sa ama. Umiiyak pa rin na umalis siya sa lugar dala ang sakit at bigat ng loob. Sumpa niya sa sarili hindi na siya masasaktan pa. Siya naman ang mananakit, kahit pa sa malupit at maruming paraan. At mula sa kasulok-sulukang bahagi ng isip niya, kung saan nakaimbak ang mga kwento noon ng kanyang lola na isang albularya, lumutang ang isang ideya. Kulam. Ramdam ni Raya ang lamig. Naka-jacket siya pero tagos pa rin. Parang ang pakiramdam na gumagapang sa puso niya. Kung may switch sana na magtataas pa ng lamig sa puso,
Pinindot na siguro niya para hindi na siya makaramdam. Isang linggo pagkatapos niyang sumugod sa opisina ng ama, nasa Baguio na siya. Sa Session Road to be exact, nilalamig. Parang temperatura sa Baguio ang nararamdaman niya sa loob. Parang walang hanggang lamig. And emptiness. Huminga siya ng malalim. Tumingala para pigilan ng mga luha. Pagod na siya sa gabi-gabing pag-iyak. Awang-awa na siya sa sarili. Kaya ginawa na niya isang bagay na hindi niya gagawin kung nasa katinoan siya. Ang maghanap ng malupit na mangkukulam sa Google. Siguro nga pati ang universe, pabor sa paghihigante niya. Naaawa na rin siguro. Sa dumaan kasing isang linggo, parang inumpisahan lang niyang sirain ang buhay niya. Nag-resign siya sa 2 taon ng trabaho bilang bank teller. Nag-shopping siya ng pangmalakasang mga OOTD. At nagpakalayo-layo siya sa malapit. Sa baler lang. Nagpakalat-kalat siya at nag-fake ng happiness sa mga picture para itago sa lahat na miserable siya. Pagkagaling sa baler, bumalik lang siya sa apartment para kumuha ng gamit. Nagpahinga siya ng isang araw sa hotel. Ayaw niyang magstay sa bahay para iwasan si Armand kung sinubukan man itong puntahan siya. Binlock na kasi niya ang number nito. Sa social media hindi. Para naman makita nito ang happiness niya. Sa Baguio na siya dumiretso kinabukasan. At heto na siya ngayon. May partikular na building na hinahanap ang mga mata. Isang faceless mangkukulam ang nahanap niya na nasa Baguio ang office. Hindi siya na-inform na may office na ang mga mangkukulam. Noong una nagduda siya pero nang makausap niyang babae sumugal na siya. Mas scam man siya, pero naman ng ama masasayang. Pero oo, kung masaya siya at nasa katinoan, wala sana siya sa Baguio. Hindi sana niya pinatulan ng link na nahanap sa Google. Hindi sana siya nag-enter ng contact information sa website. At lalong hindi niya binigyan ng oras ang tawag ng mysterious voice na nagpakilalang Madam Veruca, ang mangkukulam. Pero minsan, kailangan din hayaan ng sariling mabaliw para makagawa ng bagay na hindi niya gagawin kung nasa tamang pag-iisip siya. Hindi rin pala magandang maging forever kind and nice. Unfair kasi talaga ang mundo. Lagi na lang siyang sinasaktan. At ang huling padala ng bad forces para saktan siya? Si Faith, na binalahura ang totoong kahulugan ng salita. Noon pa man, lagi na lang siyang mag-isang lumalaban sa buhay. Feeling niya walang may gustong magstay kasama siya. Ayaw sa kanya ng mga totoong kadugo. Lagi niyang ang tanong sa sarili kung may mali ba sa kanya. Ang mas masakit pa, sa pagpipilit niyang magkaroon ng lugar sa buhay ng kapamilya, doon pala siya babagsak, sa miserableng sitwasyon na yun. Sarili na lang ang kanyang masasandalan. Walang ibang uhugot sa kanya sa masakit na sitwasyon kundi siya rin mismo. Kaya hindi na siya magiging mabait. Hindi siya maaawa, lalong hindi magpapatawad. Maingat na inayos niyang jacket bago humakbang palapit sa building. Pilit niyang itinaboy ang guilt sa puso. Minsan lang siya mananakit dahil sobra na ang dinanas niya. Deserve ng manluloko niyang ex ang masaktan. At si Faith, huminto ang mga hakbang niyang paakyat. LBM lang ang nakayanan niyang ibigay sa kadugo. Ang hirap din pala kapag mabuti kang tao. Nanaig pa rin sa puso niya ang katotohanang magkadugo sila. Nag-LBM ang Lucaret at hindi natuloy ang nakaset na flight nito at ni Armand. Nilantakan kasi ang cake na ipinadala niya na kunwari galing kay Armand. Natuloy din ang pag-travel ng dalawa. Nasa Thailand ang mga ito base sa kaibigang source niya. Sa isip ni Raya, sige lang. Tignan lang niya kung hindi mapabalik ng Pilipinas ang dalawa kapag nakulam na niya ang ex niya. Life coach? Iyon ang naghuhumiyaw sa pinto ng office na sinadya niya. Sa mismong moment na kakatok na siya, bumukas ang pinto at isang kamukha ni Pia Wurtzbach ang bumungad sa kanya. Napanganga siya, naging speechless. Madam Veruca? Nasabi niya habang napatitig sa suot nito. Skinny jeans na white, trench coat na light brown at kakulay ng authentic boots. Naghuhumiyaw din ang status nito sa gold watch. Yes, come in. Raya, right? Naupo sila na magkaharap. Ang nasa pagitan nila, bolang kristal. Puno rin ang paligid ng mga maliliit na bottles, precious stones at amulets yata. Ang unang inutos ni Madam Veruca, huwag siyang magsinungaling. Ikwento raw niya ang totoong kwento kung bakit kailangan niya ipagawa ang mga gagawin nito. Nag-confess siya at napaiyak na naman.
Nakinig naman si Madam Veruca. Pagkatapos ni magsalita, kinuha nito ang dala niyang sando ni Armand. Sugat sa dibdib, sa tapat ng puso at tagos sa likod, madam. Sagot niya nang itanong ni Madam Veruca kung ano eksakto ang gusto niyang gawin nito kay Armand. At gusto kong maramdaman niya ang sakit bawat segundo, na sa bawat pagsumpong, mahirapan siyang huminga. 20,000, sabi ng mangkukulam. Sasabay sa pagsikat at paglubog ng araw ang sakit ng kanyang puso. Ang paghinga ay magiging gaya ng namamaalam na dapyo ng hangin. Hanggang saan ang hiling mong parusa? Nanakawin ba natin ang buhay niya at pananagutan mo ang kaluluwa? Napatulala si Raya. Kung sa presyo o sa linya ni Madam Veruca, hindi na niya sure. Hindi siya ready ialay ang kaluluwa kapalit ng kasalanan ni Armand. Saktan lang, madam. Sa wakas ay nasabi niya. Hindi ko kayang pumatay. Kahit pa gagong ex yan. Tumango si Madam Veruca. Hindi sapat ang cash niya kaya inutusan pa siya nitong bumaba at mag-withdraw sa ATM. Offline nga lang kaya nangako na lang siya na babalik kinabukasan. Pumayag naman ang mangkukulam. Nagrekomenda lang ito ng place, ang Lies Bed and Breakfast. Doon daw ipapapick up ang cash na kulang niya. May pahabol pa ang mangkukulam bago siya nakalabas. May mga oras sa isang araw na gagawin ko ang ritual para saktan ang manlulokong ex mo. Sa mga oras na yon, kailangan peaceful ka. Walang malay o mahimbing ang tulog. Para wala akong masagap na unnecessary energy galing sa'yo. Kaya kakailanganin mo ang recommended professional na ipapadala ko sa'yo. Naku, mukhang dagdag budget pa ang alok ng sosyal na mangkukulam. Baka masahista, kaya papatulugin siya, kaya carry na rin. Sige, madam. Sabi na lang niya at lutang na lumabas sa opisina nito. May kaba pa rin sa dibdib si Raya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang asahan sa gabing yun. Nasa isang silid siya ng Lies Bed and Breakfast. Accessible ang location, malinis na kwarto, may free wifi. Yun lang naman ang hanap niya. Hindi niya naman kailangan ng sobrang sosyal na kwarto. Wala siyang balak mag-selfie at i-post sa social media. Nasa plano na niyang mag-internet hiatus muna habang pinapakulam si Armand. 9:30 kanina nag-text si Madam Veruca. Kung ang negative energy na dala ng galit at sama ng loob niya ang haharang sa kapangyarihan ni Madam para magawa kay Armand ang parusa, willing siyang matulog kahit pa forever, masaktan lang ang malandi at manluloko niyang ex. Hindi man niya kayang saktan si Faith. Tortured din sa half-sister niya makitang nagsasuffer si Armand ng walang dahilan. Hindi na malalaman ng dalawa ang kulam. Hindi naniniwala sa ganoon ng mga ito. Sakali mang maalala ni Faith na albularyo ang lola niya, hindi pa rin iisipin ng mga ito na siya ang nasa likod ng kulam. Dahil sa mga post niyang solo travel and fake happiness sa social media. 9:30 p.m. May kumatok sa silid ni Raya. Dumating din sa wakas. Binuksan niya ang pinto. Para mapamaang lang na hindi ang ine-expect niyang babaeng nakamasahista scrubs ang nasa labas, kundi isang matangkad na lalaki. Gray jeans, white shirt sa ilalim ng gray din na hooded jacket. Nakasaklob ang ulo nito sa hood ng jacket. Nagtama ang mga mata nila, tumahimik ang mundo at parang huminto ang oras. Gustong isipin ni Ryan na ilang seconds lang siya napatitig pero parang hindi. Napatulala yata siya. Literal na napanganga. Bakit hindi kung parang nilalamig na Greek god na may facial hair ang lalaking dumating? Greek god na dumayo sa Baguio para lang kumatok sa pinto ng babaeng sawi. Sino ang hindi matutulala? Perfect ang mukha nito. Dark at makapal na kilay, brown eyes, dominanteng tangos ng ilong at ang lips. Lips ng lalaki hindi naninigarilyo. Ang kissable. Hi. Ang bati sa kanya ng kuyang gwapo. Grabe ang boses. Gwapong-gwapo rin ang tunog. Hindi ito ngumiti pero ang titig, intense. O baka feeling niya lang. Sige, siya na ang OA. Napalunok si Raya. Hindi na dapat patagalin ang ganoong kahibangan. Heto nga at sawi siya sa panloloko ng isang lalaki. Nagpapaapekto pa siya sa handsome stranger na mali ang pintong kinatok. Mali ka ng room, sabi niya at ilalapat na sana pasara ang pinto. Pinigilan nga lang ng kamay ng lalaki. Bumalik sa mga mata nito ang tingin niya. Paki-check ang room number, mali ka ng kinatok na pinto. Room 201, sabi nito.
201 nga ang room number niya pero para sure lang, nag-check siya sa numerong nasa pinto. 201 nga talaga. Raya Rizal? Napakurap-kurap siya bago umawang ang mga labi. Sa room ko talaga papasok? Bakit? Napatango na lang siya, wala sa loob. Ba't kilala mo ko? At anong kailangan mo? Medyo umangat ang kilay ng lalaki at gumalaw ang sulok ng bibig. Booking number 077 AJK. Sabi uli, I'm the one you need right now. Hala, may booking number? Kulantang na naisip niya. I don't need anyone. You do, ma'am. At maingat nitong ibinaba ang hood. Napamaang na naman si Raya. Long hair ang lalaki. Nakatali ang kalahati ng buhok sa bumbunan, ang iba ay nakalugay. Hindi niya gustong lalaking mahaba ang buhok o may facial hair pero bakit iba ang dating na lalaking bisita niya? Hindi rin maruming tignan. Hindi rin mukhang adik. In fact, mukhang maamo. Parang ang bait na tao. Biglang bumalik sa mga mata nito ang tingin niya. Naglahad ng kamay ang lalaki. Seb, ang sinabi nito, and I'm yours tonight. Laglag ang panga niya. Singgulo man ng mundo ang utak niya. Sigurado si Raya na tama ang dinig niya sa sinabi ng hooded man. Anong yours tonight? Ulit niya. Napaatras ang isang hakbang. Masahista at hindi callboy hinihintay niya sa malamig na gabing yun. Hindi niya gusto ang masamang posibilidad. Ibinenta ba siya ni Madam Veruca? Mali. Siya ang binentahan. Hindi kaya racket din ni Madam ang pagiging bugaw? Hindi ako nagstay dito para makipag-sex. Sunod-sunod ang pag-iling niya. Ang lamig, oo, pero hindi ko nga naisip. Hindi pala sila nagkaintindihan ni Madam Veruca. Jugjugan pala ang iniisip nitong pampantulog habang siya ay massage lang. Grabing mangkukulam. May iba pang ang racket. Tahimik lang ang lalaki sa harap. Parang naaaliw pa nga yatang panoorin siyang nalilito at naguguluhan. I'm sorry, sabi niya. Hindi kami nagkaintindihan nung nag-book sa'yo. Ano nga ulit name mo, Seb? Tumango ito, nakatingin lang sa mga mata niya. Seb Villariva. Okay, Seb. Para malinaw lang ha, massage lang ang service na ine-expect kung babayaran ko ngayong gabi. Sabi niya, umiiling pa rin. At babaeng massage therapist. I think misunderstanding lang to. Pasensya ka na. Ma'am, putol lang lalaki. Confirmed booking means paid service. Tanggapin mo man o hindi ang serbisyo ko, magbabayad ka pa rin. Muntik pa siyang sumubsob sa likod ng pinto. Mauubusan yata siya ng pera sa Baguio. Madam Veruca, lihim na daing niya. Okay, sabi niya para lang matapos na. Babayaran na lang kita para hindi sayang ang oras mo. Callboy man, mahalaga rin ang oras. Hindi niya ugaling manghusga sa piniling trabaho ng kapwa. Tumalikod na siya para kumuha ng cash. Napahinto rin pagkatapos ng 2 hakbang. Nilingon niya ang lalaki. Pumasok na pala ito at maingat na inilapat ang pinto. Malamig sa labas. Don't worry ma'am, harmless ako. Anito, saka ngumiti. Inilayo agad ni Raya ang tingin. Huwag kang gaga, Raya. May pinapakulam ka na nga na ex, pinapansin mo pa ang ngiti ng lalaking yan? How much ba? Naglabas na siya ng wallet. 10 p.m. to 6 a.m. ang paid hours ko for the night, ma'am. 1.5 per hour. 1.5 per hour? Wala sa loob na napaupo siya sa kama. 12,000 na malalaga sa kanya na wala man lang gagawin ng lalaki. Gusto niyang manghina. Mula nang makilala niya si Madam Veruca, para na siyang na-hold up every hour. Wala akong 12,000 na cash. Kung sasabihin ng lalaking i-Gcash na lang niya o bank transfer, sasabihin niyang walang laman ang mga yun. Gusto nang maiyak ni Raya sa frustration. Siya na nga ang broken-hearted, siya pa ang nalalagasan ng pera. Nasa naman ang hustisya? Hindi na niya talaga napigil ang sarili. Sumubsob na siya sa sariling mga palad. Gusto lang naman niya maibalik kay Armand ang sakit. Bakit siya pa rin ang nahihirapan? Parang ang sarap maglupasay. Hindi ba pwedeng half na lang ang bayaran ko? Sa huli ay naisip niyang makipagnegosasyon na lang sa callboy. Tapos para di naman ako lugi, magstay ka na lang din. Ano bang pwede mong gawin para makatulog ako? Actually, yun lang naman ang required ang maging peaceful ang tulog ko. Marunong ka bang kumanta? Medyo. Sige, kanta ka na lang. 6,000 na lang? Hanggang 2 AM lang ako kung 6,000, ma'am. Okay na yun.
Tulog na ako nun. Ikaw na ang magdadala ng bayad ko kay madam? Madam? Tanong ng lalaki na nagpanganga na naman kay Raya. Madam Veruca, sabi niya. Hindi siya ang tumawag sa'yo? Wala akong direct contact sa client, ma'am. Boss lang ang kausap ko. Name at address lang ang pinasa sa akin. Since it's office na hindi ikaw ang nag-book, may ibang nag-book para sa'yo at siya ang kausap ng agency. Ang bigat sa loob niyang ilabas sa wallet ang 6,000. Wala nga lang siyang choice. Para sa ritual ni Madam Veruca, kailangan na itulog siya. Hindi naman siguro siya pagnanakawan ni Seb kapag nakatulog na siya. May CCTV naman siyang napansin sa reception area. Pero naka-hoodie si Seb. Malamang walang nahagip na mukha ang kamera. Teka, iba na yatang budol ito. Bakit hindi niya agad naisip kanina? Palibhasa, hindi rin siya sanay sa ganitong sitwasyon. Wait lang, sabi ni Raya at ibinalik sa wallet ang cash. Inabot niya sa bedside table ang cellphone at binalikan si Seb na nakasandal lang sa pinto. Picture. Inihanda niya ang gadget para kunan nito ng litrato. Kung may balak na masama ang lalaki, may ebidensya na siya ng mukha nito. Sinendan niya agad sa sariling email para nakawin man ng phone, safe na ang picture nito. Hindi nagbago ang pagiging kalmado ni Seb. Casual na tumingin lang sa phone camera. Para lang sure. Baka pagising ko bukas, wala ka na tas wala na rin yung valuables ko. Kinuha niya ang 6,000 sa wallet. Ma'am, agad siyang bumaling. Ang lapit na kasi ng boses ni Seb. Nag-click ang cellphone na hawak nito. Kinunan din siya ng picture at nakatayo na ito isang hakbang lapit sa kama. Baka pagising ko wala ka na. Ang sinabi nito na parang nagpigil ng ngiti. At wala na rin ang puso ko. Ibinulsa ang cellphone na parang wala lang. Pero ang titig hindi inalis sa mga mata niya. Itinaboy agad ni Raya ang ibang epekto ng titig nito. Inabot niya kay Seb ang 6,000 pesos. Bumaba ang tingin nito sa cash pero hindi agad kinuha. Hindi mo ba lilinawin ko nung binabayaran mo? Alam ko naman pero hindi ko kailangan ng kasex. Hindi kami nagkaintindihan ng kausap ko. Hindi ako nandito para makipag one night stand. Mali ka. Mali? Nag-isip ka lang ng iba, ma'am. Sabi ni Seb. Nandito talaga ako para tulungan ka mag-relax at makatulog. My job is to give you comfort and warmth. Napatitig lang siya rito. Ganon? Ano bang exactly ang trabaho mo? Professional cuddler. Wala sa planong napag-google si Raya. At oo, may ganun pala talagang trabaho, hindi lang siya aware. Na-realize ni Raya, nag-isip lang talaga siya ng masama. Gusto lang ni Madam Veruca na makatulong. Ang mahal nga lang ng naisip niyang tulong. Lagas na lagas ang budget niya kung mag-hire siya ng professional cuddler buong linggong nasa Baguio siya. Paki-on ng lamp, Seb. Agad namang kumilos ang lalaki. Naghihintay lang pala na instruction. Lumapit na siya sa kama. Aba, sayang naman ang 6,000 na bayad niya. Umupo ito sa tabi niya. Gusto niyang subukan kung magiging komportable siya sa yakap na hindi niya kilala. Try muna natin, sabi niya sa magaan na tono. Hindi ko sure kung okay ako sa ganito eh. Ang tahimik lang ng lalaki. Ang mga professional cuddlers na napanood niya sa video sa mabilisang research niya kanina, nagsasalita. Nag-i-initiate ng conversation, tinatanong ang nararamdaman ng kliyente, kung nare-relax ba o hindi, o kung ano ang kailangan. Si Seb, hindi ganon. Tahimik lang at pinapanood siya. Kung hindi ako magiging komportable, mag-usap na lang tayo hanggang antukin ako. Dapat kasi makatulog ako, yun ang requirement. Mula sa pagkakasandal sa unan, inilapit ni Seb ang sarili at maingat siyang niyakap mula sa likuran. Ilang segundong walang movement, yakap lang talaga. Pero maya-maya, kumilos ito, kasama siya. Left and right ang movement. Parang nagko-comfort talaga ang yakap, pamparelax. How do you feel? Mahinang tanong ni Seb. Pinakiramdaman ni Raya ang sarili. Gusto niya ang warmth galing sa katawan nito at ang bango-bango nito. Naramdaman niya ang maingat na paghigpit ng yakap kasunod ng haplos ng kamay ni Seb sa braso niya. Lalaking lalaki ang pakiramdam ng palad nito. Magaspang pero sapat ang init. Biglang napatanong sa isip si Raya kung ano nagpagaspang sa mga kamay nito. Hindi naman nakakagaspang ng kamay ang yakap ah. Malamang may iba siyang trabaho, Raya. Alam ka naman yakap lang ng yakap ang gawin niya forever. Banat nang nagmamaldit ang utak niya. Raya, nawala na ang ma'am. Lihim niyang napansin. Kaibigan mo ko ngayong gabi. You can trust me. You may talk to me about anything.
Or if you wanna share something, go ahead. I'll listen. Ayaw niyang magsalita. Mas gusto niya ang pakiramdam ng yakap. Masarap ang warmth na tumatawid sa katawan niya. Ramdam ni Raya na hindi siya mag-isa. Gusto niya yon. Ang pakiramdam na pwede siyang pumikit lang at kalimutan ang gulo sa labas at sa loob niya. Seb? Yeah. Harap ako ah. Agad itong nag-adjust. Maingat na kumilos para hayaan siyang humilig sa dibdib nito. Ang hirap ipaliwanag pero ramdam ni Raya ang pagkalma ng pakiramdam niya. Ang isang linggo ng ingay sa isip niya ay natahimik at naramdaman niya ang paglapit ng antok. Nasasaktan ka ba? Mahinang tanong ni Seb. Maingat na humahaplos ang kamay sa buhok niya. It's okay to feel pain. We're human. We're normal people. Kilala natin ang mga emosyon. Hindi ka okay? May bigat sa puso? Okay lang maging hindi okay. Soon magiging okay rin yan. Gagaan din ang mabigat. Give this moment to yourself, Raya. Just rest. Hindi na siya umimik. Tinatangay na kasi siya ng antok. Mas humilig na lang siya kay Seb hanggang wala na siyang natandaan. Umaga na nang nagising siya. Wala na si Seb at wala naman sa mga gamit niyang nawawala. Napangiti siya habang nakatitig sa espasyong iniwan nito sa kama. Buong araw na pinilit na Raya na mag-focus sa ibang bagay. Lumabas siya, sumakay ng taxi at nagbiyahe ng walang direksyon. Ang driver ng taxi na si Mang Rico ay nakipagkwentuhan na lang sa kanya nang sabihin niyang wala siyang pupuntahan talaga. Nagrekomenda ito ng best places pero tumanggi siya. Gusto lang niyang nasa moving vehicle at tumitig sa daan. Si Mang Rico na rin ang isinama niya sa lunch. Tuwang-tuwa ang matanda at humiling pang mag-selfie silang dalawa. Bumalik sila sa biyahe pagkatapos nun. Sa simbahan na siya nagtagal. Tahimik na nagdasal hanggang namalayan na lang ng madilim na. Gabi na nang bumalik siya sa Lice. 9:30 p.m. At may hindi inaasahan siyang bisita. Seb? Naka-black hoodie si Seb sa labas ng silid. May ilang segundo na naman siya napamaang dito. Ang hirap lang na hindi tumitig. Ang gwapo talaga nito. Nakakatuksong titigan. Pero anong ginagawa nito doon? Hindi ako nag-book ng cuddling session. Ang mahal eh. Walang nag-book. Putol ni Seb. Medyo ngumiti na parang nahiya. Ako nga ang hihingi ng favor, Raya, kung okay lang. Favor? Hinila niya ang pinto. Pasok ka. Anong favor yan? Inilapat niya ang pinto. Wala akong tutulugan. Anitong kumamot sa sentido. May I stay here? Ha? Please? Agap nito. I'll give you a free cuddling session, just let me stay. Napamaang siya. Bakit naman ito mawawala ng tirahan? Sa mahal ng bayad per session, imposibleng wala itong pambayad sa silid. Pero malabo namang gusto lang nito ng take two sa yakapan nila. Sa kanilang dalawa, ramdam ni Raya na siya ang needy, hindi si Seb. Sige, okay lang naman. Dito ka muna. Pero explain mo ba't nawalan ka ng place sa alanganing oras? Mabilis itong nagkwento. May single mother daw na kapatid na madalas roller coaster ang emosyon. Bigla na naman naisipang magbiyahe ng walang plano at walang paalam. Hayon at umalis ng dala ang susi. Hindi dala ni Seb ang sariling susi kasi nga hindi naman alam na aalis ang kapatid. Hayon, hindi nakapasok sa bahay pag-uwi. Walang singilan bukas ha. Biro ni Raya paglabas si Seb ng banyo. Wala na akong budget. Magugutom na nga ako next week eh. Sumampay ito sa kama. Saan ka mas komportable? Yakap kita o yakap mo ko? Humiga na rin si Raya. Sumiksik siya sa tagiliran nito. Both? Minsan lang ang chance na may mayayakap siyang gwapo, mabango at walang bayad, at safe. Bakit niya sasayangin ang chance? Ang sarap kayang gumising sa umaga pagkatapos ng mahabang tulog. Hindi umimik si Seb. Casual lang na tumagilid paharap sa kanya na parang inoffer ang sarili. Yumakap siya sa bewang nito. Hinapit naman nito ang katawan niya palapit. Pinigilan lang niya ang pag-ungol nang nasa gilid na ng leeg nito ang mukha niya. Ang bango talaga. Tighter? Bulong na tanong ni Seb. Okay na, Seb. Nakapikit ng sagot niya. Iisipin ko na lang life-size bear kang warm. Good night. Good night. Thank you for this ha. Haplos sa buhok at likod niya ang sagot nito. Gaya ng nagdaang gabi, ang bilis lang kumalma ng pakiramdam ni Raya. Nakatulog agad siya, para magulat lang kinabukasan ng late siyang nagising na magkayakap pa rin sila ni Seb. Seb? Panggigising niya. Maingat na tinapik ang balikat nito. Yeah,
Ungol lang ang sagot nito. Walang kakilos-kilos. Tulog pa yata ang diwa. Parang komportable rin itong nakatulog sa tabi niya. Past 8 na, sabi niya. Wala ka bang next client o ibang activities ngayong araw? Baka late ka na. Meron. Sabi nito, nakapikit pa rin. Magbayad ka na lang para okupado na ang araw ko. 12,000. Nagising lahat ng senses niya sa sinabi nito. Bigla siya napabalikwas. Walang reaksyon si Seb. Nakapikit pa rin. Nakabaon ng kalahati ng mukha sa malambot na unan. Joke yon, di ba? No, you have to pay me. Nasa log ng office ang schedule ko kagabi. 8 hours. Pag hindi mo ako binayaran, dito na lang ako sa kama mo. Ampunin mo na lang ako. At saka unti-unting nagmulat ang mga mata. Pagkakita na nakanganga siya, dahan-dahan itong ngumiti hanggang sa naging singkit ang mga mata. Napatitig si Raya. Parang na-hypnotize ng ngiti nito. Broken-hearted siya, hindi ba? Bakit may ganun siyang nararamdaman sa ngiti nito? Bakit bigla parang gusto niya itong yakapin para magpagulong-gulong sila sa kama? Tapos ikikis niya ang lalaki hanggang mabura ang ngiti. Oh God, anong kaibahan ng iniisip niya? Agad na inilayo niya kay Seb ang tingin. Hindi tama ang tinatakbo ng isip niya. Magaang tumawa si Seb nang natahimik siya. Bumalik rito ang tingin niya. Good morning, warrior. Sabi nito, hindi ako maniningil kung may pa-free breakfast ka. Saka sumubsob ulit ito sa unan. Then join me later. Saan? Anywhere. Seryoso ka? Yeah, later. Tulog pa muna ako. Akala ni Raya joke lang na matutulog uli ito pero natulog talaga ang lalaki. Napatitig na lang siya ng matagal sa gwapong mukha nito. 3 hours later, nasa taxi na sila pauwi sa bahay ni Seb. Umuwi ng kapatid nito. Nakilala ni Raya si Charmaine at ang anak nitong si Gio. Na-amuse siya nang basta na lang iniwan ng babae ang anak para paalagaan kay Seb. Ang walang planong pasyal na alok ng lalaki ay nauwi sa pakikipagkulitan nilang dalawa sa toddler. Hanggang nakatulog yun sa ibabaw ng katawan ni Seb. Hindi na namalaya ni Raya na humaba ng kwentuhan nila. Na na-share na niya ang dahilan kung bakit siya nasa Baguio at nakipag-meeting sa mangkukulam. Nakinig lang si Seb, hindi siya tinawanan. Na-appreciate niya yon. Naramdam niyang naintindihan siya nito. Pag-uwi ni Charmaine, may dala ng early dinner. Nag-dinner silang apat. Huwag puro isip sa ex, kain din ng gulay. Sabi ni Seb na nagpanganga kay Raya. Huling-huli niyang nagpigil ng tawa si Charmaine na mapatingin sa kanya. The best revenge is massive success. Nabasa ko lang sa Google. Simulan mo sa gulay. Eat healthy foods. Mas gaganda ka pa. Sampalin ng ganda ang gagong ex. Lalong tumawa si Charmaine. Natawa na lang rin si Raya. Si Seb, parang nagtaka kung bakit sila tumatawa. May ex ka rin, Raya? Si Charmaine sa kanya. Gago talaga mga ex na yan eh. Single ka ba ngayon? I'd be glad if you'll just shut up and eat, Charmaine. OA ka, Sebastian. Tawa ni Charmaine. Hindi talaga yata nito tinatawag na kuya ang kapatid. Nagtatanong lang eh. Bumaling si Charmaine sa kanya. Nagniningning sa pagkaaliw ang mga mata. Single ka nga, Raya? Tumango siya. Single din siya. Tukoy nito kay Seb. Hindi pa nga lang nakaka-move on. Charmaine. Parang warning ang mariing pagbanggit ni Seb sa pangalan ng kapatid. Bumungis-ngis ang babae at umaktong nag-zipper ng bibig. Pero maya-maya lang ay kinukwento na nito ang buhay daw ni Seb at ang trabaho nitong quote-unquote nagkakalikot ng ano. At nagbigay ng lugar na puntahan daw niya para mas makilala niya ang kapatid nito. Kinabukasan, curious na pinuntahan ni Raya ang lugar na binanggit ni Charmaine. Auto shop pala. Naabutan niyang naroon din si Mang Rico. Nagpapacheck ng taxi nito. Tuwang-tuwa ang driver pagkakita sa kanya. Suki pala doon si Mang Rico. Nakaka-discount daw at parehas pa ang mga mekaniko. Hindi nang gugulang. Kapag nag-ayos ng sasakyan, maayos talaga bago maningil. May kakilala ka pala dito, ma'am? Si Seb, Manong. Sabi niya. Nakatutok na ang mata niya kay Seb na nasa ilalim ng itim na kotse. Doon siya itinuro ng mga naubutan niyang tao sa shop nang hinanap niya si Seb. Sinong Seb? Hindi yata kilala ni Manong Rico si Seb. Yung nasa ilalim ng itim na kotse. Napapangiting paliwanag niya. New friend ko po.
Si Sir Baste pala, ma'am. Mabait din yan, parang ikaw. Sa kanya tong shop. Itinuro ni Mang Rico ang pangalan ng shop. Bastian Auto Shop and Services. Hindi niya napansin kanina. Bumalik ang titig niya kay Seb na busy pa rin. Mga sasakyan pala ang kinakalikot nito. Yun ang ibig sabihin ni Charmaine. Alam kaya ng babae na rumarakit si Seb bilang professional cuddler? Ano ang kwentong ex mo? Tanong ni Raya kay Seb. 9:30 p.m., nakabalik na sila sa kwarto niya sa Lice. Nasa kama na sila pareho at tapos nang pag-usapan ang offer ni Seb na akala niya hindi seryoso. Libre na inoffer nito ang cuddling session habang nasa Baguio siya. Ang kapalit, saka na lang daw pag may pabor nang naisip na magiging okay sa kanya. Hindi na nag-isip pa na pumayag siya. Para sa pangkukulam ni Madam Veruca at oo, aaminin na rin niya sa sariling ang laking tulong ng presence si Seb para ma-divert ang atensyon niya. Gumagaan ang pakiramdam niya kapag magkasama sila. At ang yakap at haplos nito, ang lakas magpakalma. Ayaw na rin niyang mag-analyze kung bakit kapag nagtama ang mga mata nila at ngumiti ito, tumatahimik ang gulo sa utak niya. Nang gabing iyon, nanonood lang sila ng TV. Nakasandal siya sa katawan ni Seb. Nararamdaman niya ang mga daliri nito, naglalaro sa mga hibla ng kanyang buhok. Naalala ni Raya na alam na nito ang kwentong ex niya kaya siya naman ang nagtanong. Ano yun? Niyuko siya nito. Hindi yata masyadong narinig ang tanong dahil sa volume ng TV. Hininaan nito yun. Sabi ko, anong kwentong ex mo? Huling-huli niya ang pagawang ng bibig nito. Parang magsasalita pero hindi natuloy. Nagbawi ng tingin, tumingala, tapos ay bumalik uli sa mga mata niya ang titig. Hindi naman na may milit. Aniya, kung gusto mo lang namang i-share. Nasaktan na rin ako. Sabi nito at huminga ng malalim. Mas sumandal sa headboard at tumingala sa kisame. Maraming beses na rin. Mga babaeng binigyan ko ng respeto at pagmamahal. Mama ko, isang ex at isang kahulugan ng mundo ko. Lahat sila nang iwan. Naghintay siya ng kasunod pero hindi na umimik si Seb. Nag-focus na lang si Raya sa maingat na haplos nito sa kanyang buhok. Pero nang lumampas na yata ng 10 minutes ang katahimikan, hindi na niya natiis. Hinawakan niya ang kamay ni Seb na nasa buhok niya. Feeling ni Raya, lumipad na ang 10 minutes sa isip ni Seb. Lumipat sa lugar ng mga alaala. Nang maramdaman nito ang hawak niya, naputol yata ang replay sa isip. Huli pa niya ang pagkurap nito bago ang paglipat ng titig sa kanya. Sure kang hindi mo kailangan ng hug, cuddler? Hindi sumagot si Seb. Matagal na tumitig lang sa mga mata niya bago marahang ngumiti. Hindi na siya naghintay ng sagot. Nag-adjust siya ng posisyon para mayakap ito. Hindi pa man ito nagsasalita, parang ramdam na niya ang sakit. Siguro kasi, alam na alam niya ang pakiramdam na nasasaktan. Tahimik na gumante ng yakap si Seb. #broken hearts. Sabi na lang niya sa pinagaan na tono. Kapit lang tayo Kaya natin to. Dagdag niya pa para pagaanin ang usapan. Tumawa si Seb. Binuhat na naman siya at pinaupo sa mga hita nito. Saka maingat na hinigpitan ng yakap. Katahimikan na ang kasunod. Inantok na si Raya. Tulog na ako, Seb. Good night. Bulong lang nito. Hinagod ang buhok at likod niya. Ang warmth ang huli niyang natandaan bago nakatulog. Paggising niya kinabukasan, lampas 6 a.m., mag-isa na lang siya sa kama. Wala na si Seb. Ang tagal na napatitig ni Raya sa blank space sa kama. Parang may something missing na. Sinampal-sampal niya ang sarili. Wala dapat ang ganoong pakiramdam. Bawal ma-attach sa professional cuddler. Ang mga cuddling session, trabaho lang ni Seb. Nasa kaso niya, libre lang kasi naawa at okay, nabaitan na rin siguro sa kanya dahil tinulungan niya ito noong gabing wala itong matuluyan. Kaya pa ba niya ang last 2 days sa Baguio? O uuwi na siya bago pa ma-attach kay Seb ang puso niyang needy sa warmth at affection? Sa pinto naman siya napatitig, nag-iisip ng sagot sa sariling tanong. Hindi niya inaasahan na ang closed door na tinititigan niya ang sasagot ng tanong. Marahang bumukas yon at pumasok si Seb na may dalang tray ng pagkain. Nagtama ang tingin nila. Nakaawang ang bibig niya. Habang si Seb naman ay ang kinang ng aura. Ngumiti pa.
kanina ka pagising? Tanong nito. Parang lumundag ang puso niya. Iniisip ko kung nasan ka na. Napakagat sa labi nang ma-realize na sa isip niya lang dapat yun nanatili. I mean, I'm thinking of, nagapuhap siya ng sasabihin. Nakatitig lang si Seb sa kanya. Hindi pa inilalapag sa bilog na mesa ang tray ng pagkain. Nag-init ang pisngi ni Ryan nang mas ngumiti pa ito pagkakitang nawalan siya ng sasabihin. You missed me. Hindi yon tanong, statement. Lalo na siyang walang masabi. Napatitig lang kay Seb, iniisip kung paano niya pipigilan ang pusong huwag ma-attach sa lalaking kailangan niya ngayon. I think I do. Pag-amin niya. Anong silbing mag-inarte at magpanggap na walang nararamdaman? And it's not good. Anya saka umiling. Spell disaster? Inilapag nito ang tray sa mesa at tumalon bigla sa tabi niya sa kama. Loosen up, warrior. Sabi nito, pinisil ang pisngi niya. Don't think too much. Namimiss mo lang ako. Nag-isip ka na ng kung ano-ano. Nag-analyze ka na. Nag-isip ng possibilities. Nag-weigh ng option. Agad-agad. Hindi ba pwedeng hayaan lang ang pusong makaramdam ng ibang emosyon? Ng something positive. Let the poor thing breathe, Raya. Para naman hindi lang sakit ang bitbit niyan. Nalulunod na yan. Kawawa naman. Napatitig lang siya kay Seb. Tama naman ito pero sa sitwasyon niya, hindi talaga pwedeng hindi siya mapaisip. Pwede huwag ka masyadong lovable. Sabi na lang niya. Dinampot ang unan at malamya itong hinampas. Wala akong tiwala sa puso kong basag. Baka ma-fall. Biro niya. Pero sa loob-loob ay may bahid ng katotohanan. Tumawa rin si Seb. Ano naman kung ma-fall? I'll catch you. Hinampas niya uli ito ng unan. Huwag ka nga. Marupok ang puso ko ngayon, Sebastian. Ako naman, malungkot. Tawa naman ito. Pinagporma nitong kalahating puso ang isang kamay. Marupok na puso, sabi nito, saka ngumisi. Ang kabilang kamay naman ang pinagporma nitong kalahating puso. Malungkot na puso. Pinagdikit nito ang dalawang puso para mabuo. They can become one happy heart. Kumindat ito sa kanya. Napanganga si Raya. Buong-buo ang tunog ng tawa ni Seb. Bigla siyang sumubsob sa unan. Layuan mo ko. Ang lapad ng ngiti niyang nakatago sa unan. Mas tumawa si Seb. Why? Pa-fall? Am I? Hinagod nito ang buhok niya. Please, tukso, layuan mo ko. Tawa niya. You're cute. Tawa rin ni Seb. Inulit ang haplo sa buhok niya bago umalis sa kama at naglakad papunta sa pinto. Almusal mo yan. Turo nito sa tray ng pagkain sa mesa. Rest well and eat right, okay? Pag may naisip na akong pabor na kapalit ng serbisyo ko, tawagan kita. Napaangat siya ng ulo. Aalis ka na? Parang ayaw niya pa. Pero kung aalis na nga, gusto niya ng yakap. Pero hindi pwede. Masyado na silang nagiging close. Bawal ma-fall ang basag na puso. Tumango si Seb at binuksan ang pinto. Ingat, Seb. Binagsak niya ang sarili sa kama nang wala na ito. Bigla rin siyang bumangon para titigan ng tray ng pagkain. Ang bait talaga ni Seb. Bumukas muli ang pinto. Napalingon si Raya. Pumasok si Seb. Inilapat ang pinto at sumandal doon. Hindi na nakangiti nang tumingin sa mga mata niya. Wala na akong cash, cuddler. Yakap lang. Sabi nito na nagpangiti sa kanya. Di pa ako nag-toothbrush. Huwag mo akong pilitin. Sabay na sabay ang pagtawa nila. Magaan ang mga hakbang ni Seb nang lumapit. Maingat siyang binangon at niyakap ng papahigpit. See you tonight. Na-realize niya ang lapit na ni Seb. Nag-react ang tibok ng puso niya sa titig nito. See you. 10 p.m., Raya. And then he kissed her. Forehead kiss. Mariin. Matagal. Mainit ang mga labi ni Seb. Wala na ito. Tulala pa rin siya sa kama. Na-snatch ang phone ko, sis. Where are you? Lux here. New number. Ang laman ng text message ni Lux. Ang kaibigan ni Raya na walang paramdam kaya wala pa siyang update kay Armand. Mali pala ang hinala niyang pinagpalit siya sa love life. Valid naman pala ang hindi pag-imik. Tinawagan niya agad ang kaibigan. Nasaan ka ba, sis?
Bungad nito. Pabalik-balik ako sa apartment mo, wala ka. Wala ring alam ang mga office mate mo. Nag-resign ka pala sa work? Naisip ko nang may ginawa kang masama. Nag-stalk pa ako sa IG at FB mo. Okay ka naman, di ba? Have naman ang post mo. Nag-text ako sa number mo, Lux. Putol niya. Walang reply. Ganyan ka naman pag may love life eh, nakakalimot. Loka! Na-snatch nga ang phone ko. Kamusta ka na? Asan ka ba ha? Nag-resign ka sa work tas nawala ka na lang bigla. Nag-worry ako sis. Naghanap lang ako ng ibang place, alam mo na, para huminga. Okay ka lang ba sa place na yan? Oo naman. Ako pa ba? Gusto mo ng news tungkol kay Armand? Meron na bang bago? Alam kong nasa Thailand sila. Ay, old news na yan. Kung hindi lang na-snatch ang phone ko, matagal ko nang naichika sa'yo. Karma's claiming them na. Imporma nito, saka tumawa. Ang bilis, no? Digital na kasi talaga ang karma ngayon. Sige, spill mo na ang news. Una, hindi totoo na boto yung father ni Faith kay Armand, sis. Alam mo na, model-modelan si Ateng at rich si Fader na nagkataong dugong Chinese pa. Ano pa bang aasahan mo ron? Pagpapayaman ang palaging iniisip. Model/starlet nga si Faith. Laging sumasabak sa audition pero hindi naman pumapasa. Dream talaga yata ang sumikat. Nagbabayad pa nga ng mga showbiz writers para i-feature pero mailap pa rin ang pangarap na kasikatan. Maganda naman si Faith at sexy. Tipikal na mestiza. Singkit at maganda ang skin. Kaya nga hindi pinalampas ng babaerong ex niya. Weakness talaga ni Armand ang makikinis. Lalo na kung maganda pa ang legs. Sa acting siguro kapos talaga si Faith kaya hindi nabibigyan ng role. Pinili niyang hindi magsalita. Hindi alam ni Lux na half-sister sila ni Faith. Walang ideyang kaibigan ang pinag-uusapan nila ay mga kadugo niya. Lagi mang nasa apartment ni si Faith sa 1 year na friendship nila, hindi pa niya sinabi ang sekreto ng pamilya nila. Hindi gusto ni Faith na may ibang makakaalam. Makakasira raw sa karirang chismis tungkol sa pamilya nila, na nagkaroon ng other woman ng ama nila habang kasal sa asawa at nagkaanak pa. Siya ang anak na yon. Hindi rin daw gusto ng papa nila ng kahit anong eskandalo at issue sa pamilya. Maging pamilya na lang daw sila ng tahimik. Napaisip siya ngayon. Alin bang career ang masisira? Wala pa naman ngang career sa Faith. Si Raya ang unang lumapit noon sa kapatid. Na-appreciate niya ang mabilis sa pagtanggap nito, na fake acceptance lang pala. Ang totoong intensyon nito ay agawin si Arman at durugin siya. Tanda ni Raya na mas nabasag siya nang nakaangat pa ang kilay ni Faith. Hubad pa at walang pakialam nang itanong sa kanya kung anong pakiramdam na makita ang boyfriend at kapatid na may affair. Ang pain niya raw, wala pa sa pain ng mommy nito dahil sa mama niya. Yan ba ang latest? Kanino mo nalaman? Balik niya kay Lux. Sa friend ni BF, pinsan yun ni Arman, 'di ba? Mas magugulat ka sa recent news, sis. Mas maaga silang bumalik ng Pilipinas. Kaya nga kulang na itaob ko lahat ng drawer sa room ko para mahanap ang number mo. Leche kasing snatcher. Ang bad ng timing mang snatch ng phone. Patuloy ni Lux. Kamusta pala sila, Lux? Ang gusto talaga niya malaman ay kung tinatablan na ng kulam si Armand. Masama, sis, sabi ni Lux. I think, secret lang to. Nabalitaan lang ni BF. Tinatago yata ni Faith. May mga bumugbog daw kay Armand nung unang gabi mismo pagkabalik nila sa Pilipinas. Alam mo naman si BF, may pagkamarites yun eh. Ang iniisip yata ng tropa ni Armand, ang utak ng pagpapabugbog, papa ni Faith. Hindi siya umimik. Kung totoo man na ang ama niya ang nasa likod nun, wala siyang dapat ikatuwa except sa ginawa nito ang hindi niya nagawa kay Armand. Sure nga lang si Ryan na hindi siya ang rason kaya inutos yun ni Frederick Chen. Sino pa ba kundi ang paboritong anak na naman, na forever nitong gustong protektahan. Bakit daw sila bumalik agad? Tanong niya. Ang sabi ni BF, may weird allergy si Armand at diring-diri daw si Faith. Uncommon daw. Nag-start lang na parang bungang araw, lumalala at nagiging malalaking pantal, tapos nawawala na lang basta. Sa next day daw, babalik na naman. Parang bungang araw ulit, magiging malalaki ang mga pantal hanggang magmukhang namamagang monster si Armand. Tapos mawawala rin uli paglubog ng araw.
hindi na yata nakakapasok sa trabaho. Si Faith naman, diring-diri daw sa new look ng inagaw na jowa. Idadump na yata si Armand. Tumawa si Lux. Buti nga sa kanila. At ikaw, matuto ka na. Pag na-dump yung gagong ex mo, baka sa'yo na naman babalik at magdadrama. Huwag ka nang papauto. Oo naman, no? Pangako niya sa kaibigan. Tinapos na rin ni Lux ang tawag. Napatulala na lang si Raya sa kisame. Kumilos lang siya nang may kumatok na. Napangiti siya. Si Seb na lang yata ang maganda sa buhay niya. At rason ng ngiti at magaan niyang pakiramdam. Pero may bit-bit din pala itong offer kaya mas maagang dumating. Sumama daw siya sa Bicol. Sa biglaang bakasyon ni Charmaine na hindi nito napigilan. Hindi raw nito matiis ang kapatid kaya sasamahan na lang. At ang binanggit nitong favor na kapalit ng free cuddling session, hihingin na nito. Ang sumama siya sa bakasyon ng magkapatid. Kaya ang Sabado na dapat ay pagbaba niya ng Baguio, naging biyahe na rin papuntang Bicol. Mula sa airport sa Legazpi City, sinundo si Raya ng van papuntang San Francisco. Maayos ang naging biyahe nila hanggang ng mga sumunod na araw na sumama siya sa mga ito. Nag-food trip sila, nag-beach, dumalo sa kasal at umattend ng debut ng kapitbahay. Na-enjoy ni Raya ang mga event, ang dami nilang mga kuhang pictures. Pero ang pinakanatandaan niya, ang mga payapang lakad lang nila ni Seb sa tahimik na kalye na mga dahon lang ng puno ang saksi. Nagtatawanan lang sila at kumukuha ito ng pictures nila. Na-realize niyang magaan talaga lahat kapag kasama niya ang lalaki. Naisip nga lang ni Raya na hindi siya dapat magtiwala sa feelings nila. Pareho lang sila ni Seb na nasa healing process pa. Kaya mas pipiliin na lang muna niyang mag-enjoy hanggang makauwi sila. At hayun nga, nang makain na ni Charmaine ng cravings, bumiyahe na uli sila pauwi. Sa sandaling yon, natanggap ni Raya ang unexpected news galing kay Lux. Viral ka sis! Ha? Anong viral? Paanong viral? Balik niya kay Lux na nakausap niya sa phone. Hindi niya masyadong naintindihan. Ilang days ka nang pinagkakaguluhan ng netizens. Trending match? Tumatawang sabi ni Lux. Naunahan mo pa talaga sumikat ang makating starlet. Dapat lang naman. Mas deserve mo. Paki-explain, hindi pa ako nag-o-online. At wala ako sa Manila, Lux. Share mo na lang. Ani ang kabado. Taxi driver na taga Baguio ang nag-post. 2 pictures, selfie niya na kasama ka, at isa pang selfie na kasama niya naman si Guy na ala Bernardo Velasco. At kinikilig na tumili pa ang kaibigan. May kwento yung photos. Una raw niyang na-meet 2 years ago yata si Guy. May memorable day na nangyari kay Kuya Driver sa isang partikular na araw na may kinalaman si Guy. Parang naging anghel daw niya. Tapos sakto pang 2 years, sa parehong araw na memorable sa kanya, ikaw naman daw ang na-meet niya at inilibre mo siya ng lunch. Ang last part ng story ni Kuya Taxi Driver, may kilig factor. Nung naghiwalay daw kayo after lunch, nag-wish daw siyang makilala mong isa pang anghel na kilala niya. Si Guy na Baste pala ang name. Nakaawang ang bibig na napasulyap siya kay Seb na abala sa view sa labas. Ipinasa kasi ni Charmaine sa kapatid si Gio. Busy na ito na aliwin ng pamangkin. Ang last line sa post ni Kuya Driver, lakas mambitin. Teka, babasahin ko ang line. Eto, sa minsang dalaw ko kay Baste, naabutan kong nandoon din ang nakilala kong anghel. Natupad na pala agad ang wish ko. Nagkakilala na sila. May forever na ba? May hashtag destiny pa at hashtag abangan ng susunod na kabanata. Natawa na lang siya. Naintindihan niya agad na si Manong Rico ang nag-post. Bakit naging viral? Tanong niya. Hayun, kinilig yata ang mga taxi driver na kakilala ni Kuya. Nag-share ng nag-share, umabot sa iba't ibang groups at pages. Mas nagkagulo ang netizen ng may mga modelo, artista, businessmen at mga karerista pa nga na nag-share din at nag-claim na kilala nila itong si Baste, na former model pala ito na nag-decide magstay sa Baguio. Down-to-earth businessman daw na may totoong puso sa cars. Ang daming nagtag sa real FB account tong Guy pero dead ma siya. Pero kahapon, at tumili na naman ang bruha. Nag-post si Guy ng selfie niyang gwapong-gwapo. At ang photo bomber, ikaw na nakatingin sa mga dahon ng puno sa tabi ng daan. Windswept ang hair.
Ang galing lang ng pagkaka-capture, para kang diyosa sis. At ang caption, I just found an angel. Nakakainis lang, pati ako kinilig, bruha ka. Asan ka ba ngayon? Kasama mo ba si Baste? Hindi napigilang ngumiti ni Raya. Sa dami ng pictures sa kinuha ni Seb habang pauwi silang lahat galing sa dibu ng kapitbahay, hindi niya na alam kung anong photos ang in-upload nito. Kasama ko, Lux. Lalo nang tumili ang kaibigan. Huwag mo nang pakawalan yan, bruha. Para namang ganun kadali eh. Anong balita sa ex ko? Hayon, tinapon na rin ni Faith. Ang balita ko kay BF, hinahanap ka raw. Wish ko ngang natuluyan na yun eh. May mga boses siyang narinig sa background. Wait lang sis, parang may emergency si BF. Tawagan kita later. Nawala na ito sa kabilang linya. Nasa Manila na sila nang muling tumawag, na masamang balita ang dala. Inatake daw sa puso si Frederick Chen at comatose sa ospital. At si Faith, gusto raw sumabay sa kasikatan niya. May mahabang post na nagpapaawa at nagre-reveal ng tunay nilang relasyon. Na half-sister sila. Pati sinapit ng ama, ginamit din. Si Armand naman parang baliw na raw na hanap ng hanap sa kanya. Nanaig pa rin kay Raya ang pagiging anak. Nagpa siyang dalawin pa rin ng ama. Si Seb, hindi pumayag na hindi siya ihatid sa apartment. Sa hotel muna nito iniwan ang kapatid at pamangkin. Kinabukasan na lang daw aakyat ang Baguio. Pagdating nila sa apartment, naroon na naghihintay si Arman. Parang pasan nito ang mundo at maluha-luha pang nagsusorry. Kung noon agad-agad siyang tinatabla ng drama nito, hindi na ng sandaling iyon. Mas malinaw na sa kanya ang nasa puso, pero hindi muna niya pagbibigyan ang sarili. Hindi pa, dahil pareho pa silang hindi buo ni Seb. Kailangan pa nila ng sapat na panahon. Peaceful. Perfect description ng salitang yon sa view na kasama si Raya at sa mismong pakiramdam niya. Naisip ni Seb. Sa halos 2 taong lumipas, naging mailap ang kapayapaan sa kanya. Laging may bigat, laging may gulo. At kapag humupa naman lahat, iisang pakiramdam ang naiiwan. Emptiness. Parang malalim na butas na hindi mapunan ng kahit ano. Nasa loob lang niya at hindi nawawala. Madaling maging abala sa buong araw para matakpan ang masasamang pakiramdam. Pero sa pagpasok niya sa sariling kwarto, naroon at parang kakambal niyang naghihintay ang pamilyar na pakiramdam. Para sakupin siya, para lamunin siya. At magiging mahirap na naman ang pagtulog. Sa ganoon lumipas ang bawat araw niya sa pagkamatay ni Mara. Ang kaibigang naging araw ng buhay niya. Ang babaeng hinayaan ng mundong buuin siya pagkatapos siyang basagin ng 2 babae. Ang ina niyang nagtaksil sa kanyang ama at ang unang babaeng minahal niya na nang iwan dahil lalaking walang pangarap ang naging tingin sa kanya. Sa 2 beses na sinaktan at binasag siya ng mga babaeng nirespeto at minahal niya, si Mara ang nag-ahon sa kanya sa miserableng sitwasyon. Ibinangon siya, tinuruang magtiwala sa sarili, tinuruang makita ang maganda at makulay na mundo, at inalalayan siyang tumayo sa sarili niyang lakas. Pero malupit talaga ang mundo. Dinala lang pala sa buhay niya si Mara para buuin siya. Dumating lang ang babae para umalis rin. Sa mismong araw na nagtapat siya ng totoong damdamin sa kaibigan, inamin rin nito ang dahilan kung bakit hanggang pagkakaibigan lang mararating nila. May bone cancer si Mara at nasa terminal stage na. Ang hindi sinasadyang pagpasok nito sa buhay niya ay para lang ibigay sa sarili ang karapatang makaramdam ng saya sa mga natitirang araw nito. Gusto niyang isumpa ang mundo sa kalupitan yon pero na-realize niyang masasayang lang ang nalalabing oras ni Mara kung ilalaan niya sa galit. Pinili niyang tanggapin ang masakit na katotohanan at sulitin ang mga natitirang oras para sa kanila. Naging masaya sila hanggang sa huling paglubog ng araw na yon. Sa dalampasigan kung saan iniwan siya ni Mara habang yakap niya ito. Pagkatapos ng dapit hapon na iyon, parang narating na ng puso niya ang pinakamalalim na pagod. Ramdam niya na puno ang dibdib ng mabigat na emosyon. Pati ang normal na paghinga, mahirap na. Tinanggap lang niya ang lahat ng sakit para panindigan ang pangako kay Mara na magiging okay siya. Na hindi niya hahayaan ang sariling tuluyang mabasag kapag iniwan na siya nito. Ang pangako kay Mara ang kinapitan niya para ituloy ang buhay. Tama naman ang babae. Magiging sobrang sakit pero masasanay din siya. At sa paglipas ng mga araw,
magiging normal na ang pakiramdam ng bigat sa kanyang puso. Hindi mawawala pero maaaring mapalitan ng ibang emosyon sa tamang panahon, kapag sapat na ang panahong pahinga na ibinigay niya sa sarili. Oras ang kailangan at kapag nakapagpahinga na, ang puso niya mismo magkokonekta uli sa mga bahaging basag. One day, he would be totally healed. Malalaman niya yon kapag nakaramdam na siya ng bagong emosyon. Kapag natakpan na ng gaan ang bigat. Hindi napigilang bumuntong hininga ni Seb. Hindi man siya payag talaga sa matchmaking drama ni na Charmaine, na kapatid niya sa ina, at ng kapatid nito sa ama na si Veronica. Hindi niya pinagsisisihan na pinatulan niya ang kalokohan ng mga ito. Tanong pa ni Charmaine, gusto ba raw niyang maging miserable hanggang dulo? Para matahimik na ang dalawa na walang kasawa-sawang ireto siya kung kani-kanino, pumayag siyang i-meet ang bagong babaeng biktima. Sa kondisyong huli na yun, pumayag naman ang dalawa. At dahil huli na nga, may pakulo si Veronica. May challenge daw dapat. May role siyang dapat gampanan, ang maging isang professional cuddler. At ang setting, sa isa sa mga silid sa Lies Bed and Breakfast, na tita ni Veronica may-ari kaya kilala din siya. Madali sa kanya maglabas-pasok anumang oras. Si Veronica rin ang nagmanipula kaya naroon ng babae, si Raya. Ang lakas ng kutob niyang si Veronica at ang binanggit ni Raya na mangkukulam na si Madam Veruca ay iisa. Ang balak ni Seb, tapusin lang talaga ang ilang araw na usapan para lubayan na siya ng matchmakers. At sa totoo lang ay ginagawa lang niya ang hiling na ito dahil ayaw niya mag-alala ang dalawa. Lalo na si Charmaine. Siyempre, kapatid niya ito at siyang palaging inaalala kahit kung tutuusin ay dapat abala na ito sa anak. Maano bang pagbigyan niya ng mapanatag na rin ang loob? At sa last attempt ka ng mga ito, tuluyang nagbago ang lahat. Dahil nakasama niya si Raya. Magulo pa ang buhok ng dalaga at walang makeup pero ang ganda-ganda. Parang buhay na maniki na maliit ang muka. Dark eyes na parang laging iiyak at medyo singkit. Magandang tangos ng ilong at manipis na mga labi. Pantay na pantay ang maputing balat ng babae. At ang buhok, mas pinapaganda si Raya kapag nagugulo ng hangin. May halatamang lungkot sa mga mata, nag-iimbita pa rin ang titig ang mukha nito. At mas gumaganda pa habang tumatagal na tinititigan. Mas lumapad ang ngiti ni Seb. Sa unang gabing yun ay tiwalang-tiwalang natulog ang babae sa yakap niya. Alam ni Seb na mahihirapan na siyang bumalik sa dati. Babaguhin ng isang gabing yun ang buhay niya. Pero ang magandang bagay na mayroon sila na nagsimula sa gabing yun, sa dapit hapon naman ng araw na yun na magtatapos. Invite sana kita sa loob pero hindi na rin ako magtatagal eh. Hihintayin ko lang si Lux, yung friend ko. Sa ospital kami dediretso, Seb. Na heart attack daw si Papa. Ang ngiti ni Raya ay hindi umabot sa mga mata nito. Parang nawala na rin ang kinang sa mga mata ng dalaga. Nakikita na naman niya ang dating Raya na naabutan niya sa room ng Lies nung una silang nagkita. Hindi niya natiis na hindi hawakan ang kamay nito. Promise me. Mababang sabi niya. Magiging okay ka na. Ang tagal na tumingin lang si Raya sa mga mata niya. Huminga ng malalim at tumango. Oo naman. Sambit nitong ngumiti pero hindi niya naramdaman. Pilit ng ngiti. Walang totoong saya. Promise. Humigpit ang hawak ng babae sa kamay niya. Ikaw rin. Mas mauna ka dapat maging okay kaysa sa akin. Mas matagal ka na eh. Hindi na sinabi ni Seb na okay siya pag okay ito. Hindi rin naman kasi mababago ng okay na siya o hindi ang wala sa tamang timing na oras at sitwasyon. Don't miss me. Bilin niya, pinagaan ng tono. That I can't promise. Sabi ni Raya at marahang yumakap sa bewang niya. I will definitely miss our cuddling sessions, cuddler. Hindi na siya nagsalita, niyakap lang din niya ang dalaga. Kailangan niya yon para sa mga susunod na araw na laging makikigulo sa utak niya ang mga eksena na magkasama sila. Ang tagal nilang nanatiling magkayakap ng tahimik sa tapat ng apartment nito at tumatama sa kanila pareho ang paalis na araw. Gusto ni Seb na mas habaan pa sana ang oras. Hindi pa niya gustong umalis. Hindi pa niya gustong iwan si Raya. Raya? Boses lalaki. Si Arman, ang gagong ex nito. Kumalas sa kanya ng tuluyan ng babae at lumingon kay Arman. Nagtama lang ang mga mata ng dalawa, walang nagsalita. Ramdam ni Seb na kailangan ng mga ito na mag-usap.
Nakalabisan na ang presensya niya kaya ang pinakatama niyang gawin ay ang umalis na. I should go, sabi niya kay Raya. Pero sa sarili, gusto niyang pigilan siya ng babae. Nasabihin sa kanya na siya ang magstay dahil wala nang dapat pag-usapan nito at si Arman. Na ang ex ang itaboy nito. Pero tumango ang dalaga. Tumalikod na siya. May naalala siya pagkatapos ng 3 mabibigat na hakbang. Kinuha niya sa backpack ang 2 puting sobre na hinanda niya talaga para ibigay kay Raya bago sila maghiwalay. Ang unang sobre ay mga sulat ang laman. Nasa mga yon ang gusto niyang sabihin sa bawat araw na magkasama sila. At sa sulat niya sa day 7, inamin niya ang pagpapanggap na hindi siya totoong professional cuddler at pinagbigyan lang talaga niya sina Veronica at Charmaine kaya nagkakilala sila. Laman ng ikalawang sobre ang perang ibinayad sa kanya ni Raya na wala siyang balak galawin. Ibabalik talaga niya sa pagtatapos ng bakasyon nila. Pumihit siya. Inunahan sa paglapit sa dalaga si Arman. Inabot niya kay Raya ang mga puting sobre. Ang dami kong hindi nasabi. Sabi niya, check them. Tumango si Raya. Thank you, Seb. Sa lahat-lahat, thank you talaga. Paki-extend na rin kay Charmaine. Tapos si Manong Rico, hi mo na rin ako. Tumingala ito sa kanya. Hindi siya sumagot, titig lang ang ibinalik niya. At nang bumuka ang labi nito para magsalita uli ay hinagkan niya ito. Para sa kanilang dalawang halik na iyon. Sa kanya, para pagbigyan na ang sarili na pinigilan niyang gawin sa mga araw na magkasama sila. At kay Raya, para maguluman lang ang isip nito at hindi basta tanggapin na lang uli si Arman gaya ng kutob niyang mangyayari. Gustong iparating ni Seb ang mensahe na may ibang lalaki sa paligid bukod sa ex nitong gago. Na may ibang lalaking maaaring magbigay ng tamang pagmamahal na nararapat dito. Hindi nga lang tumugon ng halik si Raya. Confusion ang nabasa niya sa mga mata nito pagkatapos ng kiss. Love yourself this time. Bulong niya at mariing hinalikan ang dalaga sa noo. Naramdaman niya ang paghilig nito sa katawan niya. Inulit niya ang halik ng mas maingat. Saka ipinaalala, nasa Baguio lang ako. Wala siyang ipipilit, hindi pa tama ang panahon. Gusto niya kung pipiliin siya ni Raya. Buo na siya at buo na rin ito. Deserve nilang dalawa ang tama at hindi mapanakit na pag-ibig. Parang kahapon lang ang isang taon. Sa isip ni Raya habang nakatitig sa masasayang muka sa paligid. Birthday party o ni Gio. Inimbitahan siya ni Charmaine. Kasama rin sa mga bisita si Madam Veruca na hindi pa rin niya sure kung mangkukulam talaga. Kasi kung walang kakayahan, bakit nakapag-inflict ng kakaibang allergy kay Armand noon? Si Armand na tuluyan na niyang itinapon at kinalimutan noong huling sunset na naghiwalay sila ni Seb. Ang pamilya niya naman ay peaceful at tahimik na. Maayos na ang relasyon nila ni Frederick Chen. Na-touch si Raya na pagbalik ng malay nito, siya ang unang hinanap at hindi si Faith. Siya naman kasi talagang nagstay sa tabi nito noong wala itong malay. Si Faith, busy na sumabay sa kasikatan niya. At agawin si Seb pero fail ang lahat ng attempt hanggang natauhan siguro isang araw sa mga kababawan at kabaliwan. Nagsabing hahanapin daw ang sarili matapos humingi ng patawad sa kanya at sa kanilang ama. Si Armand ay umalis na rin ng bansa para daw lumimot. Wala na siyang pakialam. Nasa Canada na ito. At si Seb? Tito Handsome! Pinanood ni Raya ang paglapit ni Gio kay Seb para iabot ang red rose na inutos niyang ibigay. Hey, where's your mom, birthday boy? Sabi ni Seb. Kitchen? This is for you. Gift. Si Gio. Inabot kay Seb ang red rose. For me? Galing kanino, kiddo? Sa akin, Seb. Sabi ni Raya na naglakad na palapit dito. Nagtama ang mga mata nila at ngumiti ang lalaki. Mas natiyak ni Raya sa sarili na ito ang missing piece sa buhay niya. Red rose for what? Tanong nito nang magkaharap na sila. Wala naman, ngiti niya. Hi lang, para sa professional cuddler ko noon na na-miss ko ng 1 year. Hindi umimik si Seb. Pinutol lang ang stem ng rose at inipit ang bulaklak sa gilid ng tenga niya. Hi lang talaga, beautiful warrior. Nakangiting tanong nito. Ang tagal na nagngitian lang sila at nagtitigan. Sabi ni Charmaine, single ka pa rin? Sambit niya. Yes, single.
Mas lumapad ang ngiti niya. Single din kasi ako eh. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Pinatahimik na siya ng banayad na halik ni Seb. Ang higpit ng naramdaman niyang yakap na na-extend pa sa pagbuhat nito sa kanya dahil umangal si Charmaine ng, "May mga bata!" Hayon, dinala siya ni Seb sa silid nito para sa mas memorable na kissing and cuddling session. "Seb," ungol niya bago pa sila tuluyang makalimot. "May party pa sa baba." Biglang tumigil ang lalaki, nag-angat ang tingin. Lagi niyang maaalala ang emosyon sa mga mata nito, na parang nalunod sa halik niya at nagbalik lang sa realidad ang isip ng tumitig na sa mga mata niya. Party. Sambit nito tila noon lang naalala. Tumawa ito saka sumubsob sa gilid ng leeg niya. I missed you. Tumawa rin siya, mas niyakap ang lalaki. I missed you too. Hindi naman ako uuwi agad ng Manila eh. I miss you lang ba? Ang sexy ng naging pag-ungol ni Seb. Tinitigan siya bago ang malalim na halik. I love you, beautiful warrior. Baba na ba tayo? Biglang gumulong si Seb sa kama at tangay siya. Ramdam niya ang paghinga nito ng malalim bago ang papahigpit na yakap. Later, sweet angel. Gusto ko pa ng kiss. Me too. Nakangiting anas niya tinugon ng halik at yakap nito. Wakas.